Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Mga Master, salamat sa masipag mag-comment at mag-like. Kayo talaga ang tunay na sumusuporta sa ating munting channel. Shoutout sa inyo mga Master. Kabanata 241 hanggang 250. Kabanata 241, Biased. Dumating na ang araw para sa seremonya ng Wilson Group bago pa ito alam ng sinuman. Ang mga kilalang tao mula sa Five River Province at mayamang negosyante mula sa mga lungsod sa ibaba ay lahat ay dumating ng maaga sa gusali, na nakaupo sa kanilang mga upuan ayon sa nakasaad na sequence number. Ang Radcliffe Group ay walang exception, nakakagulat na nakatanggap ng 2 pwesto sa imbitasyon. Gayunpaman, hindi dumalo si Kella Radcliffe kasama si Zaid Radcliffe, ngunit sa halip ay sumugod sa Five River Province kasama si Dempsey Davenport sa hila. Sa loob lamang ng 2 maikling araw, nagkagulo ang mundo ng martial arts. Nagsimula ito sa pagpanaw ng pinuno ng Deep Cold sa Gonzales City, na sinundan ng mga empleyado ng Reyna na lumusab sa Five River Province ng maramihan, na nagsimula ng masusing paglilinis. Maraming Shadow Warriors na tinambangan dito ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong tumakas bago sila malagim na napatay. Ngunit para sa mga ordinaryong negosyante, ang mga kaganapang ito ay walang kinalaman sa kanila. Mr. Leopold, hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kaga. Nakaupo si Irving Harris sa isang wheelchair, na may dahan-daang tumulak sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos ng insidente sa Pearl on the Water, pinili ni Irving Harris na humiga ng buo. Kahit na walang katapusang umiikot ang mga alingaw sa Five River Province, tila walang pakialam ang limpong at nanatiling hindi natinag. Sa kabilang banda, ang pamilya Leopold ay aktibong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang partido, sinusubukang i-corner si Julius Reed sa loob ng Five River Province. Si Brother Harris pala, ngayon ang injury sa binti mo. Tanong ni Whitley Leopold na parang walang pakialam, pero sa totoo lang, pinupukaw niya si Irving Harris. Kumalat na sa Five River Province ang balita tungkol sa pagkakapilayan ng kanyang binti, kahit sinong medyo may kakayahang negosyante ay narinig ito. Hindi na ito naging lihim. Gayunpaman, kumilo si Irving Harris na parang hindi niya naririnig ang insinuation sa mga salita ni Whitley Leopold, na tumugon na may kasamang tawa. Tinatawag ako ng lahat na Van Harris, at lagi kong sinasabi na malas ang pangalang iyon. Dati ay mayroon akong isang magandang binti kahit papaano, ngunit ngayon tingnan mo, ako ay ganap na isang pailay na tao. Sa pagharap sa sinasadya o hindi sinasadyang panunuyan ni Whitley Leopold, hindi pinansin ni Irving Harris kahit kaunti, sa halip ay piniling pagtawanan ang sarili. Dati-rati ay naging bayani si Brother Harris, ang nakikita kang ganito ay talagang nakadarama ng panghihinayang. Napabuntong hininga si Whitley Leopold at ang kanyang mga salita ay may tono ng awa. Sa totoo lang, sinisikap niya lamang na inisin si Irving Harris, na naglalayong ibalik silang dalawa sa parehong panig upang harapin ang isang karaniwang kaaway, si Julius Reed. Ayos lang. Tumawa ng malakas si Irving Harris, umiling-iling, matanda na ako, gusto ko lang mabuhay ng payapa. Sa ganoong simpleng pangungusap, direktang pinutol niya ang mga intensyon ni Whitley Leopold. Braden, ang taong ito ay napakatuso, dapat kang mag-ingat sa iyong mga pakikitungo. Habang pinapanood ang papaalis na figure ni Irving Harris, bumulong si Whitley Leopold kay Braden Leopold, pinayuhan siya. Naiintindihan mo, Lolo. Tumanggaw si Braden Leopold. Sa tulong ni Julius Reed, halos nakuha na niya ang tiwala ni Whitley Leopold, na banayad na naging susunod na kabataang kahalili. Nagising si Atlas Leopold, ngunit pagkatapos ng ganoong kabigat na suntok, siya ay nasa estado ng kalungkutan, halos hindi naiiba sa isang taong may kapansanan. Natural na hindi hahayaan ng malawak na pamilyang Leopold na maging pinuno ng pamilya ang isang taong may kapansanan, at ang Atlas Leopold na nabawasan sa ganoong estado ay ganap ding nagsiwalat ng kanyang mga kakulangan,
na nagpapatunay na hindi siya angkop na pamunuan ang pamilya Leopold. Sa pagkakataong ito, ang Wilson Group ay nagbigay ng masaganang pamamahagi ng mga pwesto sa mga lokal na tycoon ng Five River Province sa kanilang guest reception. Ang isang pangunahing pamilya tulad ng Leopolds ay maaaring magdala ng 10 tao. Habang bumababa ang kayamanan at katayuan, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga taong inimbitahan mula sa bawat negosyo. Ang posisyon ng Radcliffe Group ay nasa likod ng gitna, at kahit na hindi ito maihahambing sa iba pang malalaking negosyo, sa loob ng maliit na lugar ng Gonzales City, ito ay itinuturing na ang pinakamagandang lugar. President Radcliffe, tingnan mo, sino iyon? Kumunot ang noo ni Dempsey Davenport, itinuro ang isang lokasyon na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Kasunod ng kanyang tingin, nakakagulat na nakita ni Keller Radcliffe sina Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe, ang maglolo at apo. Nakaupo sila kasama ang presidente ng Far East Group mula sa Five River Province, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Tila naramdaman ni Keller Radcliffe na nakatingin sa direksyong iyon, lumingon si Otis Radcliffe at nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Otis Radcliffe, talagang may panlilibak at panunuya. Ang kanilang mga upuan ay hindi masama, na matatagpuan sa gitna at patungo sa harap, makabuluhang mas mahusay kaysa sa Radcliffe Group. Ang presidente ng Far East Group ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Lolo noong bata pa sila. Sa katunayan, ang aming Radcliffe Group ay nakipagtulungan pa sa kanila, ngunit sa huli, ang Far East Group ay lumipat sa Five River Province, at ang aming kontak. Matiig ang ipinaliwanag ni Siso si Keller Radcliffe kay Dempsey Davenport. Bagamat hindi malinaw kung anong mga benepisyo ang iniaalok ni Zaid Radcliffe sa Far East Group, ang kakayahang magdala ng 2 tao ng sabay-sabay ay dapat na nagkakahalaga ng isang magandang sentimos. Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyante ay hindi kilala na gumising ng maaga nang walang pag-asa na kumita. No wonder, umiling si Dempsey Davenport at mahinang bamulong, President Radcliffe, ang iyong lolo ay hindi simpleng tao. Dahil sa kabiguan lang, nakahanap siya ng bagong taga-suporta sa ganoong kaikling panahon. Dapat kang maging mapagbantay. Sa kabila ng pagiging lolo ni Keller Radcliffe ni Zaid Radcliffe, napilitan pa rin si Dempsey Davenport na magbigay ng babala. Naging mabait sa kanya si Keller Radcliffe, at bagamat may kakayahan si Dempsey Davenport, kung naging iba pa siya, imposibleng maupo agad siya sa posisyon ng punong opisyal ng pananalapi. Alam ko. Tumanggaw si Keller Radcliffe at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, may kalahating oras pa bago magsimula ang selebrasyon, at ang lahat ay nagsimulang mag-chat at magtalakayan ng salaitan. Pagkatapos ng lahat, ang medyo misteryosong kumpanya ay malapit ng dahan-daang mag-alis ng belo nito. Miss, bakit parang pamilyar ka? Habang pinag-uusapan ni Keller Radcliffe at Dempsey Davenport ang mga usapin ng kumpanya, isang partikular na hindi pagkakatugmang boses ng lalaki ang nakarating sa kanilang mga tainga. Tumangala si Keller Radcliffe at nakita ang isang lalaking nasa edad 30s na nakasuot ng itim na suit, nakatingin sa kanya. Baka nagkakamali ka. Agad namang tumugon si Keller Radcliffe nang mapagtantong hindi niya nakilala ang lalaki. Hello, my name is Richard, the owner of Fast Logistics in Five River Province. Si Stanislaus Potter ang aking tiyuhin, at mayroon kaming pangmatagalang pakikipagtulungan sa Golden Eagle Group. Sabi ng lalaki, umupo sa tabi ni Keller Radcliffe, at nagpakilalang nakangiti. Keller Radcliffe, chairman ng Radcliffe Group. Magalang ding ipinakilala ni Dempsey Davenport si Keller Radcliffe. Mukhang kapalaran talaga. Habang papunta ako dito, iniisip ko kung makakatagpo ako ng isang magandang kaibigan na babae sa piging. Inilagay ni Richard ang kanyang portfolio sa mesa, kumikinang ang mga mata niya sa mga ngiti habang nakatingin kay Keller Radcliffe. Bumalik ako mula sa ibang bansa noong nakaraang taon, at pagkatapos na maitatag ang Fast Logistics, saglit akong pumunta sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng abiso mula sa aking tiyuhin at nagmamadaling umuwi. Narinig ko ang Radcliffe Group, ang pacesetter sa industriya ng electronics sa Gonzales City. Sa tingin ko ay magkakaroon tayo ng mga pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Habang nagpapakilala, hindi sinubukan ni Richard na itago ang pagmamayabang sa kanyang tono. Kasabay nito, ang hitsura na ibinigay niya kay Keller Radcliffe ay nagsimulang maging hindi nababantayan.
Ang Golden Eagle Group ay maaaring ituring na isang boss sa Five River Province. Binabati kita sa pagkakaroon mo ng napakabuting tiyuhin. Sagot ni Kela Radcliffe, may bahid ng panunuya ang kanyang mga salita bilang tugon sa naturang karakter. Habang sinasabi mo iyan, kinuha ko lamang ang isang maliit na halaga mula sa aking tiyuhin. Salamat sa aking mga taon ng pag-aaral sa ibang bansa at ang aking napakahusay na kasanayan sa pamamahala ng korporasyon, naitayo ko ang Fast Logistics sa isang behemoth sa loob lamang ng ilang taon. Alam mo ba, karamihan sa e-commerce, lahat sila ay nagpapadala ng kanilang mga kalakal sa pamamagitan ko. Natawa si Richard, mukhang may prejudice si Miss Radcliffe sa akin. Ayaw niya, ako. Lingid sa kaalaman ng sumulpot si Julius Reed ay nakatayo sa likuran ni Richard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 242, tumatakbo sa bibig. Naputol ang pagsasalita ni Richard, at halatang malungkot ang kanyang mukha. Gayunpaman, dahil ito ay isang kaganapan ng Wilson Group, wala siyang pagpipilian kundi pigilin ang kanyang kawalang kasiyahan at bumaling kay Julius Reed, at ang ginoong ito ay asawa ko. Nakangiting pakilala ni Kela Radcliffe. Ang hitsura ni Julius Reed ay medyo hindi inaasahan para kay Kela Radcliffe. Tumayo siya at, sa mahinang boses, nagtanong, bakit ka na parito? Nagtanong siya noon, ngunit sinabi ni Julius na abala siya, kaya, hindi na nagtanong pa si Kela. Kitang-kita ang hindi niya inaasahang kasiyahan sa pagdating niya. Ang ganitong uri ng gala ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Sino mang Tom, Dick, o Harry ay maaaring makalusot. Nag-alala ako sa iyo, kaya napunta ako upang tingnan. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at hinayla si Kela Radcliffe sa kanyang yakap. Kung mayroong anumang bagay na hindi inaalagaan ng maayos dito, ipaalam mo lang sa akin, at aayusin ko sila. Sige, nakuha ko. Tumanggo si Kela Radcliffe, namumulaklak ang kanyang mukha na may tunay na ngiti. Hey, kuya. Wala kang tiwala ha. Sa sandaling iyon, napangiti si Richard, lahat tayo dito ay lalaki, naiintindihan ko na gusto mong magpakitang gilas sa harap ng iyong babae. Pero nasa isang seremonya ng Wilson Group tayo, kanino ka ba talaga magrereklamo kung hindi sapat ang serbisyo? May limitasyon ang bluffang. Balak sana niyang suntukin si Kela Radcliffe, ngunit ngayon sa pagpapakita ni Julius Reed, lumala ang kanyang kalooban. Dahil malinaw na ang status ng mag-asawa, nakaramdam ng pagkadismaya si Richard, pero gusto rin niyang ibaba ang peg kay Julius Reed. Sa matagal na pakikipagtalik sa mga babae, tiwala siyang magaganyak niya si Kela Radcliffe. Ano ang kahalagahan ng asawa? Kaunting saya lang ang lahat para sa kanya. At ang gentleman na ito. Napalingon si Julius Reed kay Richard, puno ng pang-aalipusta ang mga mata nito na para bang may tinitingnan siyang bagay na walang kabuluhan. Isang batikang negosyante, hindi maiwasang mapansin ni Richard ang lantad na puot sa tingin ng kausap. Very straightforward. Fast Logistics Chairman, Richard. Pwede ko bang itanong kung sino ka? Richard, sa pagbanggit ng kanyang sariling pangalan, ay napuno ng pagmamataas. Sa kanyang edad, ang magkaroon ng ganoong business empire ay isang tagumpay. Kahit sa loob ng Five River Province, kilala siya bilang isang kilalang batang negosyante. Sa suporta ni Stanislaus Potter mula sa Golden Eagle Group, mas malaki ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tiyuhin ay isang boss-level figure sa komunidad ng negosyo ng Five River Province, at ito ang kanyang kapital para sa pagyayabang. Bukod sa tinaguriang, 4 Young Masters of Five River Province, siya, si Richard, ay isang rising star. Tungkol naman sa binatang nauna sa kanya. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya, baka freeloader lang. Nako, isa kang dayuhan, hindi nakakagulat na hindi ka mukhang Chinese. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, hindi pinansin si Richard, nang lumingon siya kay Kela Radcliffe ng isang paalala, mayroon pa akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo lang ang isang taong tinatawag na Miguel Abbott. Tutulungan kanya na malutas ang anumang mga isyo sa ngalan ko. Okay, go on, hindi kita mag-aalala dito. Tumanggo si Kela Radcliffe, hindi na kumikilos tulad ng isang mapilit na Presidente Radcliffe, ngunit sa halip ay isang masunuring asawa. Miguel Abbott, Presidente ng Moonlight Group,
Narinig ni Richard at hindi naiwasang magtaas ng kilay. Brother, you sure talk a big game. Sinasabi mo rin bang kilala mo si Stanislaus Potter mula sa Golden Eagle Group? Ang reputasyon ni Miguel Abbott sa Five River Province ay kilala ng lahat, isang figure na kapansin-pansin gaya ni Stanislaus Potter, isang napakadominanteng negosyante. Marami nang narinig si Richard tungkol kay Miguel Abbott mula sa bibig ni Stanislaus Potter. Sinabi ng kanyang tiyuhin na siya ay isang sugarol at isang mahigpit na katunggali, hindi dapat basta-basta magalit. Si Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group, kilala ko siya, at mayroon kaming magandang relasyon. Tumanggaw si Julius Reed, tinapik si Kela Radcliffe sa balikat, at saka lumingon. Suck! Richard snorted disdainfully and turned his head to Kela Radcliffe. Miss, may talent talaga sa pagmamayabang ang asawa mo. Kung hindi ako nagkakamali, may iba na siyang iniingatan, di ba? Dapat kang mag-ingat sa ganitong klase ng tao. Ang Stanislaus Potter ng Golden Eagle Group ay kanyang tiyuhin, hindi ba malalaman ni Richard kung magkakilala nga sila? Higit pa rito, likas na mapagmataas si Stanislaus Potter, halos hindi nakikipag-ugnayan sa iba sa labas ng ilang malalaking negosyante sa Five River Province, lalo na hindi sa isang bata at madaling mag-spout ng kalokohan na tulad nito. Alam mo lahat ng ito. Mahiwagang sinabi ni Dempsey Davenport, ang lalaking iyon na kakaalis lang ay ang manugang na nagpakasal sa pamilya ni Pangulong Radcliffe. Wala siyang ginagawa, kinakain lang nila ang kanilang pagkain. Hindi tulad mo, napakabata at promising, tunay na huwaran para sa kabataan. Bagamat sila ni Kela Radcliffe ay nagkaroon ng superior-subordinate na relasyon, sila ay naging maayos ng pribado. Bagamat hindi siya gaanong matalik kay Kela Radcliffe gaya ni na Lance Casey at Olayinka Davenport, maaari pa rin siyang ituring na malapit na kaibigan. Medyo alam ni Dempsey Davenport ang tungkol sa mga gawain ng Radcliffe family, kabilang ang kung paano mahimalang tinulungan ni Julius Reed si Kela Radcliffe na kunin ang posisyon ng chairman. Si Dempsey ay hindi tanga, sa katunayan, siya ay medyo matalino. Nahulaan na niya na si Julius Reed ay may napakalakas na background, hindi tulad ng mga nasa Radcliffe family na nakakita sa kanya bilang isang walang kwentang manugang. Amanda, huwag kang magsalita ng walang kaparerikan. Alam talaga ni Kela Radcliffe kung ano ang gagawin ni Dempsey Davenport, she was trying to set Richard, so she glared at her. Para kay Richard, ang eksenang ito ay parang nagalit si Kela Radcliffe matapos ma-expose. Na medyo nakumpirma ang kanyang hinala. Ayos lang, Miss Radcliffe. Don't mind it. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo. Nakikiramay talaga ako sa sitwasyon mo. Agad siyang nagkunwaring nag-aalala, ang isang napakahusay na babae na tulad mo ay napunta sa isang maingat na lalaki. Okay lang kung siya ay nagsumikap, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nagsasalita at hindi praktikal. Sana ay seryoso mong isaalang-alang ang iyong hinaharap, huwag sayangin ang iyong kabataan. Parang tame time na payo, ngunit talagang naghahasik siya ng kaguluhan. Sa pag-aakalang ang kabilang partido ay isang manugang lamang na nabubuhay sa pamilya ng kanyang asawa, muling natuwa si Richard. Salamat, kasalukuyan kong itinutuon ang lahat ng aking lakas sa aking karera, hindi nag-iisip ng iba pa. Masungit na sagot ni Kela Radcliffe. Kung hindi lang sa kahalagahan ng kaganapan ng Wilson Group, gusto na niyang lumipat ng table, para makalayo kay Richard. Hoy, Richard. Maya-maya lang, may ilang tao pang pumasok mula sa entrance at dir-diretsong tinungo ang kanilang mesa. Zolman Michael, nagkataon na nandito ka rin. Nang makita ang papalapit na babae, nagmamadaling tumayo si Richard, namumula ang mukha niya, tungkol sa huling pagkakataon, kumusta ang usapan ninyo? Zolman Michael, isang kilalang babaeng negosyante mula sa Five River Province, ang chairman ng Maxwell Davenport Cosmetics Group. At mayroon siyang ibang pagkakakilanlan. Misteryosong tiningnan ni Dempsey Davenport ang babae at mamulong kay Kela Radcliffe. Siya rin ang may bahay ni Miguel Abbott, ngunit may mga chismis na ang kanilang relasyon ay higit pa sa mutual use, at hindi talaga gusto ni Miguel Abbott ang vixen na ito. Alam mo lahat ng ito. Tinaasan ng kilay ni Kela Radcliffe si Dempsey Davenport. Ito ay hindi mukhang isang chief financial officer sa lahat, mas katulad ng chief ng paparazzi. Ang ibig mong sabihin ay ang logistics matter. Nako, nakalimutan ko talaga iyon,
Pero babalik ako at talakayin ito sa kanila, tingnan kung ano ang iniisip ng iba't ibang departamento. Dumiretso sa mesa si Zolman Michael at umupo sa tabi ni Dempsey Davenport. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 243, maaari ka bang maging mas walang hiya? Mabilis na umangat ang kumpanya ng kosmetiko ni Zolman Michael mula sa Five River Province sa loob lamang ng 10 taon. Ang pinakamalaking shareholder ay walang iba kundi si Miguel Abbott, ang chairman ng Moonlight Group. Ang mga implikasyon nito ay malinaw sa mga nakauunawa, kaya marami ang nagpunta sa kanilang paraan upang tulungan si Zolman Michael, na nagbigay daan sa kanyang mabilis na pagbangon upang maging isang nangungunang negosyo sa Five River Province. Siyempre, hindi ito mapaghihiwalay sa talino at kakayahan ni Zolman Michael. Kung tungkol sa eksaktong uri ng kanilang relasyon, tila walang nakakaalam maliban kay Miguel Abbott mismo. Ang mga kosmetiko ay hindi maaaring umasa lamang sa mga offline na benta, at si Zolman Michael ay nangingibabaw sa online ng kasing tindi. Naturally, kasangkot dito ang logistic, kaya naman si Richard mula sa Fast Logistics ay nagkaroon ng sarili niyang maliit na mga scheme. Ayon sa kanyang pananaliksik, ang mga surir fee na binabayaran ni Zolman Michael taon-taon ay isang astronomical figure, na umaabot sa daan-daang milyon. Ang mga channel sa pagbebenta ng mga pampaganda ng Maxwell Davenport Group ay laganap, ngunit sa kasalukuyan, gumamit sila ng sistema ng kooperatiba na may 4 na pangunahing kumpanya ng logistic, kabilang ang Fast Logistics. Gayunpaman, ang ambisyon ni Richard ay hindi tumigil doon. Pagkabalik mula sa ibang bansa, hinanggad niyang i-monopolize ang surir market sa Five River Province at ganap na kunin ang lahat ng negosyo ng surir para sa Maxwell Davenport Group. Sister, tulad ng alam mo, kilala ko rin ang mga boss ng iba pang 3 kumpanya ng surir. Ito ang naglalagay sa akin sa isang napakahirap na posisyon. Si Zolman Michael ay mukhang problemado at walang magawa. Ate, tanggapin mo na lang ang proposal ko. Bukod sa orihinal na presyo, bibigyan kita ng karagdagang 5% diskwento. At maglalagay kami ng dedikadong collections officer sa iyong kumpanya, na magse-set up ng surir department na exclusive para sa iyo, na tanging responsable sa paghawak ng iyong mga gawain. Seryoso ang tono ng pagsasalita ni Richard, wala sa dating palabiro niyang kilos. Kung makukuha niya ang kasunduan na ito, magagawa niyang makipag-ugnayan kay Miguel Abbott at higit na maitatag ang pakikipagtulungan sa Moonlight Group. Si Richard ay isang taong naniniwala sa mga alingawngaw, ang pag-secure sa negosyo ni Zolman Michael ay makabuluhang madaragdagan ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay kasama si Miguel Abbott. Pag-iisipan ko, hindi napigilan ni Zolman Michael na matukso ng marinig ang kaakit-akit na alok. Madalas siyang nakatanggap ng mga reklamo mula sa mga customer, at ang mga randomized na pagpapadala mula sa 4 na magkakaibang mga surir ay talagang komplikadong pamamahala. Kung talagang magtatayo si Richard ng dedikadong departamento para pangasiwaan ang kanilang mga gawain, walang alinlangang gaganda ang kahusayan ng surir. Dati, ang mga paghahatid sa parehong lungsod ay tumagal hanggang sa susunod na araw, ngunit sa Fast Logistics, makakamit nila ang pagkakalagay ng order sa umaga at paghahatid sa hapon. Ngunit ang kanyang matalas na pag-unawa sa mga pakikitungo sa negosyo ay natural na nangangahulugan na hindi siya agad sumang-ayon. Kela Radcliffe, may naisip lang ako. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang mga usapin sa negosyo, muling lumitaw si Julius Reed sa likod ni Kela Radcliffe na parang multo. Magandang langit, mababawasan ba ang ingay mo kapag naglalakad ka? Tinakat mo ang buhay ko. Nagulat si Zolman Michael sa biglaang pagsingit nito at naging displeased ang ekspresyon nito. Hindi siya ipokrito gaya ni Richard, sa pagsuporta sa kanya ni Miguel Abbott, walang sino man sa Five River Province ang nangahas na baliwalain siya. Anong ideya? Medyo natigilan din si Kela Radcliffe, hindi niya inaasahan ang pagbabalik ng asawa niya. Hindi ba dapat pumasok din ang aming Radcliffe Group sa negosyo ng surir? Sa tingin ko ay maganda ang serbisyo ng surir ng dayuhan na ito. Ngayon ko lang ito inusisa, at mukhang malaki ang kita. Malumanay na nagsalita si Julius Reed, nasa bulsa ang mga kamay. Sir, pakiusap-isipin ang iyong mga salita. Ako ay isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Huaxia, hindi isang dayuhan. Labis na hindi nasisiyahan si Richard,
lalo na ang pag-iinsulto sa harap ng maraming babae, na lalong nagpasama sa kanyang kalooban. Talaga, sa isang pangalan na tulad mo, akala ko banyaga kang kaibigan. Isa kang pekeng dayuhan. Si Julius Reed ay nagpahayag ng labis na pagkabigla, na tila hindi niya akalain na si Richard ay maaaring maging inchik. Dahil naglakas loob siyang pag nasaan ang negosyo ng kanyang asawa, kailangan niyang magbayad ng halaga. Isang lalaking nabubuhay sa isang babae, nagpapalabas dito. Ngumisi si Richard at lumingon kay Zolman Michael, "Sis, Amos Octavius Abbott daw siya, parang big deal." Bagamat live-in-law lang siya ngayon, hindi ganoon ka-common ang mga nakakakilala sa ating Mr. Abbott. Ang lahat ay nagkakalat ng chismis na sina Zolman Michael at Octavius Abbott ay magkasintahan, kaya sinasadya ito ni Richard na umaasang mapahiya si Julius Reed. Hindi ka ba marunong makipaglaro ng husto? Tapos makita kitang namimilipit. Lalo na sa harap ng sarili mong asawa, Mr. Abbott. Matapos marinig ito, tumangala din si Zolman Michael kay Julius Reed, pinalaki siya, at umiling-iling na sinabing, "Hindi ko pa talaga narinig na kilala ni Mr. Abbott ang ganoong tao." Pero, sino sa Five River Province ang hindi nakakakilala kay President Radcliffe? With that, ngumiti silang dalawa sa isa't isa. Malinaw ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Zolman Michael, iyong sinasabing kilala mo si Octavius Abbott, ngunit hindi ka kilala ni Octavius Abbott. At sino kaya ang babaeng ito? Binigyan ni Julius Reed si Zolman Michael ng isang beses at nagtanong ng malakas. "Anak, hindi mo man lang kilala si Mr. Michael. Siya ang boss ng Maxwell Davenport Group mula sa Five River Province. I bet ginagamit mo pa ang mga produkto ng Mr. Michael natin habang nananatili sa bahay habang naglalaba at naghuhugas." Ngini siya ni Richard, nanunuya kay Julius Reed. Ang mga live-in-laws, suportado ng kanilang mga asawa, ang paggawa ng mga gawaing bahay ay karaniwan lang. "Oh, so si Mr. Michael pala." Matapos marinig ang pagpapakilala, hindi nagalit si Julius Reed ngunit sa halip ay kumilos siya na parang may epiphany. "Well now you know, ipagyabang mo lahat ng gusto mo sa harap ko, basta wag kang magpapakatanggal sa harap ng ating Mr. Michael." Inakala ni Richard na walang mukha ang kanyang kalaban at naghahanap ng paraan. "Ayos lang, isang lalaki lang na nabubuhay sa isang babae, normal lang na hindi ako makilala," nanunuya na sabi ni Zolman Michael. "Hindi ba ito ang babaeng napapabalitang may bahay ni Boss Abbott? Alam kong parang pamilyar siya, sa milya-milya ang layo, nakakaamoy ka ng kakaibang hangin sa kanya." Sabi ni Julius Reed, nagkunwaring sumangot pa ng hangin. Agad na nagbago ang mukha ni Zolman Michael, at ang lahat, pati si Richard, ay naging pangit. Alam na alam ng lahat ang katotohanan na siya ang may bahay ni Octavius Abbott, ngunit walang sino man ang magiging handgal upang sabihin ito ng malakas. Ang mga taong ito ay lahat ay may kani-kanilang mga prinsipyo ng pag-uugali at hindi kailanman sasabihin sa publiko ang gayong mga pagkukulang. Wala ba talagang pakialam si Zolman Michael? Malinaw na imposible. Walang babae ang maaaring ipagmalaki bilang isang may bahay, ngunit ang gayong kaiyahiyang bagay ay tahasang itinuro ni Julius Reed, na naging sanhi ng kanyang labis na kahihiyan. Maging si Kela Radcliffe ay nagulat, kung tutusin, ito ang seremonya ng Wilson Group, hindi lamang sa anumang lugar sa labas, kung saan dapat maging mas maingat sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling asawa ay nagpahayag ng kanyang pagkukulang sa publiko, at ito ang pagkukulang ni Octavius Abbott sa bagay na iyon. Tahimik na itinaas ni Dempsey Davenport ang kanyang hinlalaki, namumula ang kanyang mukha sa schadenfreude. "Sir, sabi mo mistress ako ni Boss Abbott, may proof ka ba?" Tanong ni Zolman Michael na may bahid ng mukha. Kung hindi dahil sa pag-aari ng Wilson Group, hindi siya magdadalawang isip na patalsikan ng staff si Julius Reed at bugbugin siya ng kalahati hanggang mamatay. Ngunit hindi niya magagawa iyon ngayon, hindi sa harap ng lahat ng mayayaman at maimpluwensyang mga tao, hindi na kailangang gumawa ng gulo para sa kanyang sarili. Wala ka bang kahihiyan? Ang pagmamalaki sa pagiging other woman, ay sapat na kaiyahiya para itago mo ang iyong sarili, ngunit humihingi ka ng ebidensya mula sa akin. Maaari ka bang makakuha ng higit pang walang kahihiyan? Itinuro ni Julius Reed ang kanyang pisngi, ang kanyang ekspresyon.
nang lubos na kawalan ng kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 244, Paglalantad ng mga pagkukulang. Sa totoo lang, ayaw ni Julius Reed na mapahiya sila ng ganito, pero pagkaalis pa lang niya, hindi pa rin alam ni Richard kung kailan siya titigil, kahit na sinadya niyang ipahiya ang sarili. Paumanhin. Hindi santo si Julius Reed, at mas gusto niyang makipag-ayos ng mga score ng harapan. Ngunit sa sandaling iyon, si Zolman Michael, na hindi alam kung siya ay darating o pupunta, ay nagpa siya na sumali, at iyon ay humihingi lamang ng gulo. Tungkol sa babaeng ito, malinaw na malinaw kay Julius Reed ang kanyang background. Tulad ng tsismis sa labas ng mundo, si Zolman Michael ay may bahay ni Miguel Abbott. Sa paglipas ng mga taon, tumulong siyang pamahalaan ang Moonlight Group at malaki ang naiambag niya sa negosyo ni Miguel Abbott. Nang maglaon, nang lumago ang Moonlight Group at nagkaroon ng kaunting kapangyarihan si Miguel Abbott, sinamantala ni Zolman Michael ang pagkakataong iset up ang Maxwell Davenport Group, na ginamit ang mga koneksyon at pagpopondo ni Miguel Abbott para mabilis itong mapalawak. Kahit na gusto niyang tanggalin ang label ng mistress, ang mga tsismis ay nakaugat na sa puso ng mga tao. Kaya lang walang magsasabi nito ng tahasan. Impertinent. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsalita kay Mr. Michael sa ganitong paraan? Richard, na walang ibang lugar upang ilabas ang kanyang pagkabigo, nakita ang bagay na iyon kay Zolman Michael bilang isang pagkakataon upang makabawi kay Julius Reed. Isang live-in-in-law lang, kahit na gustong protektahan siya ng Radcliffe family, nasaktan niya si Boss Abbott, at hindi ganoon kadaling matapos ang usapin. Richard, kailan mo ba dapat ay interrupt ang pag-uusap namin ni Mr. Michael? O gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa maruruming sikreto mo? Hindi naman maganda yon, di ba? Young entrepreneur. Pasimpleng hinayla ni Julius Reed ang isang upuan mula sa malapit na mesa at umupo sa tabi ni Richard. Julius, hayaan mo na. Ari-arian ito ng Wilson Group, huwag kang manggulo, kumilos ka. Tumayo si Kela Radcliffe at itinulak si Julius Reed, pilit na pinapaalis ito ng mabilis. Dahil nasaktan si Stanislaus Potter at mga kamag-anak ni Miguel Abbott, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang Gonzales City, at ang impluwensya ni Aaron Jackson ay hindi makakarating dito. Bukod dito, para sa mga negosyante tulad ni Stanislaus Potter at Miguel Abbott, kung talagang magpasya silang kumilos, ang Radcliffe family ay hindi maimpluwensyahan ang sitwasyon. Iniisip mong makakaalis ka, hindi magiging ganoon kadali. Nang makita ni Kela Radcliffe na sinusubukang paalisan si Julius Reed, naging madilim ang mukha ni Zolman Michael. Nasa labas lang ng pinto ang aking mga tao, at may kapalit na kapalit ang pagsasalita ng wala sa sarili. Malinaw ang kanyang implikasyon, kahit na gusto mong umalis, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Sa Five River Province, talagang may kapangyarihan si Zolman Michael na gawin iyon ng madali. At ano ang gusto mong gawin ko? Si Julius Reed ay sinenyasan si Kela Radcliffe na huwag mag-alala at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Zolman Michael. Ang isang ginang ay parang isang palayok sa silid, inilalabas at ginagamit kung kinakailangan, pagkatapos ay itatabi kapag hindi. Ikaw, galit na galit si Zolman Michael na naging purple ang mukha niya. Siya kasi ang pinuno ng isang grupo, isang kilalang businesswoman sa Five River Province. Maging si Stanislaus Potter at ang iba pa, bilang paggalang sa mukha ni Miguel Abbott, ay tumatango bilang pagbati na may ngiti. Ngunit ngayon, tinawag siyang chamber pot ng isang freeloader. Ang maitutulad sa isang palayok ng silid ay isang matinding insulto. Masyado ka nang lumayo, wala kang iba kundi isang talo sa freeloading. Lumuhad ka at humingi ka agad ng tawad kay Sister Michael, o kapag lumabas ka na sa pintong ito, walang makakagarantiya ng iyong kaligtasan. Sumulyap si Richard kay Julius Reed at saka tumingin kay Kela Radcliffe. Maging ang mga miyembro ng iyong pamilya ay maaaring makaladkad dito. Para sa isang manugang na pumasok sa pamilya sa pamamagitan ng kasal, nadama ni Richard na siya ay ganap na makatwiran. Hindi lang siya makakaganti, ngunit maaari rin niyang makuha ang pabor ni Zolman Michael, at baka pilitin pa niya si Kela Radcliffe na samahan siya, isang klasikong kaso ng pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Ito ba ay isang banta? Itinagilid ni Julius Reed ang kanyang ulo para tingnan si Richard,
Hinahamak mo ba ang mga manugang na nagpakasal sa pamilya? Tama, talagang minamaliit ko ang mga freeloader. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Richard, na tumugon sa isang tit-for-tat na paraan. Sok, sok, sok. Umiling si Julius Reed, nakatingin sa kanya, ano ang masama sa pagiging manugang na nagpakasal sa pamilya? At least kumikita ako ng keep ko. Ang pagtira sa iyong asawa ay maaari ding ituring na isang kasanayan, tiyak na mas mahusay kaysa sa isang bastard na tulad mo, hindi ba? Anong sabi mo? Nang marinig ang mga salitang, illegitimate child, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Richard, at tumayo siya mula sa kanyang upuan na parang tandang na nagulo ang mga balahibo. Sabi ko isa kang illegitimate child. Hindi ba? Ang iyong ina ay dating may bahay ni Stanislaus Potter. Nang maglaon, nagpakasal siya sa isang matapat na lalaki, at natuklasan na lamang na siya ay buntis na pagkatapos ng kasal. Hindi mo nalaman ang tungkol dito hanggang sa ikaw ay 15 taong gulang, nang sa wakas ay sinabi niya sa iyo. Habang nagsasalita siya, pinag-cross ni Julius Reed ang kanyang mga paa at biglang nagsalita, at pagkatapos mong malaman ang tungkol dito, dumiretso ka sa Golden Eagle Group at walang kahihiyang ibinunyag ang iyong pinagmulan. Mapalad na sentimental si Stanislaus Potter, dahil pinadala ka niya sa ibang bansa para mag-aral at pinahintulutan kang magsimula ng negosyo sa lokal. Tama na, sumigaw si Richard, habang nanginginig ang mga daliri na itinuturo si Julius Reed, shut your mouth. Ang eksenang ito ay nakakuha ng mata ni Zolman Michael, na agad na nagtutulak sa kanyang isip. Kung hindi totoo ang sinabi ni Julius Reed, bakit magagalit si Richard? Bukod dito, ang pagkakilala kay Stanislaus Potter gaya ng ginawa niya, ang gayong dominanteng lalaki ay hindi pangkaraniwang tumulong sa isang binata na nag-aangking malayong kamag-anak niya. Dapat ay mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Oh, tama. Ngayon alam ko na kung bakit gusto mong makipag-hangout kasama si Zolman Michael dahil pareho kayong may bagay sa magkasintahan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Julius Reed sa kanyang nakakagulat na prangka na paraan. Wala pang 5 minuto ang inabot ng kanyang intelligence network para linisin ang background ng batang Richard Wilson. Sa kanyang harapan, si Richard ay parang isang blankong papel, lahat ng kanyang sikreto ay malinaw na nakasulat doon. Ikaw. Hindi inaasahan ni Zolman Michael na muli siyang lalaitin at agad na tumayo, nagbanta, babayaran mo ito. Talagang bagay. Nagkibit balikat si Julius Reed. Sabihin mo ulit yan. Sa paglabas ng kanyang mga pagkukulang, duguan ang mga mata ni Richard at maririnig na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napakalakas ng boses niya kaya maraming bisitang naruroon ang napalingon sa direksyon nila. Huminahon, hindi ito ang lugar para hawakan ito. Mabait na nagbabala si Zolman Michael, ngunit hindi nakikinig si Richard, walang alam ang sikreto na isa siyang illegitimate child. Kung nakalabas ito ngayon, ito ay lubos na mapahamak sa kanya. The self-proclaimed young talent, anong mukha ang ipagyayabang niya sa harap ng iba? Saan niya kaya ilalagay ang mukha niya pagkatapos nito? Anong nangyayari? Nang makitang nagtantrum si Richard, agad na lumapit sa kanya sina Stanislaus Potter at Miguel Abbott, na iniwan ang kanilang mga upuan sa harapan. Palibhasa'y nakaupo sa iisang mesa at napansing naroon din si Zolman Michael, nagpasya silang lumapit at tingnan kung ano ang nangyayari. Ang pagdudulot ng eksena sa seremonya ng Wilson Group ay hindi isang matalinong hakbang. Tito, ang taong ito. Tito, hindi ba dapat Dad ang tawag mo sa kanya? Richard, hindi mo na ba nakikilala ang sarili mong ama? Pinutol ni Julius Reed si Richard sa kalagitnaan ng pangungusap sabay tawa. Nang matapos siyang magsalita ay nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ito ay si Stanislaus Potter, pagkatapos ng lahat. Ang chairman ng Golden Eagle Group, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Five River Province. Maging sina Keller Radcliffe at Dempsey Davenport ay nabigla at nagmamadaling hilahin siya, sinusubukang pasabihin si Julius Reed. Kaya ito ay, Mr. Reed. Matapos maglipat ng maraming beses ang kanyang ekspresyon, nagawa lamang ni Stanislaus Potter na bigkasan ang pariralang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 245, Bakit hindi ako manggauhas? Reed, Mr. Reed. Nang marinig ang address ni Stanislaus Potter, hindi lamang si Richard at ang kanyang mga kasama,
kundi pati na rin ang mga mukha ni Kella Radcliffe at Dempsey Davenport ay nagbago lahat. Sa Five River Province, mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga taong magalang na matatawag na Mr. ng chairman ng Golden Eagle Group. Tito, ano ang pinagsasabi mo? Namutla ang mukha ni Richard, at nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. Si Stanislaus Potter talaga ang kanyang biolohikal na ama, at si Julius Reed ay hindi nagkamali. Ngunit ang bagay na ito ay napakalihim, at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Dahil kasangkot ito sa mga interes ng Golden Eagle Group, palagi itong itinatago ni Stanislaus Potter, hanggang sa hindi alam ni Kwame Potter na mayroon siyang kapatid sa ama. Sa publiko, inaangkin ni Stanislaus Potter na si Richard ay isang malayong kamag-anak, at palaging tinatawag siya ni Richard bilang tiyuhin sa mga pampublikong kaganapan. Sa suporta ng Golden Eagle Group, sino sa Five River Province ang maglalakas loob na hindi igalang si Richard? Higit pa rito, sa malaking halaga ng pondong namuhunan, mabilis na sumikat ang Fast Logistics sa Five River Province at nagtatag ng pakikipagtulungan sa maraming malalaking negosyo. Ngayong ang bagay na ito ay inihayag sa publiko, si Stanislaus Potter ay dapat, sa lahat ng karapatan, ay mas galit na galit. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay hindi nagpapalabas ng maruming labada sa publiko, at ito ay hindi lamang ipinalabas ngunit inihayag sa lahat. Ngunit hindi nakita ni Richard ang kahit isang bahid ng galit sa mukha ng kanyang biolohikal na ama, nakaramdam pa siya ng bakas ng takot. Ano ba talaga ang nangyari ngayon lang? Napagtanto din ni Stanislaus Potter na medyo nawalan siya ng loob, kaya mabilis niyang ipinagpatuloy ang kanyang normal na kilos, at bumalik sa kahangahangang amo na kilala niya. Sa likod niya, si Miguel Abbott ay may mabagsik ding ekspresyon, ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusukat si Zolman Michael. Bagamat malapit na magkamag-anak ang dalawa, sa harap ni Julius Reed, si Octavius Abbott, na hindi magdadalawang isip na talikuran ang sariling anak, ay mag-aalaga pa ng isang may bahay. Tito, ininsulto ako ng lalaking ito at si Sister Zolman. Kung hindi dahil sa Wilson Group, matagal ko na siyang inalagaan. Mabilis na bamulong si Richard kay Stanislaus Potter, ang dati niyang tiwala sa sarili ay hindi na kailangang magtiis ng gayong kahihiyan. Sa Five River Province, habang hindi niya ikinumpara ang Four Masters, kasama si Stanislaus Potter na sumusuporta sa kanya, lahat ay magalang na tinawag siyang Young Master. Kahit nakaharap si Zolman Michael, maaari siyang makipag-ayos ng tuwid ang kanyang likod. Ngunit ngayon, nainsulto siya ng isang lalaki na nagpakasal sa pamilya, at higit pa, isiniwalat ni Julius Reed ang kanyang pinakamalaking sikreto, na nag-iwan sa kanya ng lugar upang itago ang kanyang mukha. Tama, maaari akong magpatotoo para kay Richard. Nag-uusap kami ng isang business deal nang walang sino man ang lumabas nang wala sa oras at ininsulto ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Zolman Michael, na nakatingin kay Stanislaus Potter. Ako, si Zolman Michael, ay matagal nang nasa Five River Province, ngunit wala pang nang ahas na ituro ang kanilang daliri at sampain ako. Hindi makayanan ni Richard na makita akong iniinsulto at gustong humingi ng hustisya, ngunit ang lalaking ito ay tumugon ng mas masasamang salita. Ang mga kaganapan ngayon ay nakakagulat na kinasangkutan ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter, na medyo hindi inaasahan para kay Zolman Michael. Ngunit kung maaari siyang makakuha ng kahit kaunting pabor mula kay Stanislaus Potter, masaya si Zolman Michael na gawin ito, lalo na at suportado siya ni Octavius Abbott. Nang marinig ni Octavius Abbott ang katagang, walang sino man, ang kanyang puso ay nanginag. Ito ang dakilang Buddha na kanyang inalagaan, at ang hanggal na babaeng ito ay nasaktan siya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, nagkalkulo kung paano aalisin ang sitwasyon. Isinasaalang-alang ang kanyang pag-unawa kay Julius Reed. Boss Potter, pakinggan mo ako. Nang makita si Zolman Michael na unang itinuro ang daliri, mabilis na tumayo si Kella Radcliffe, yumuko ng may paggalang, ang mga bagay ay hindi tulad ng kanilang nakikita. Mula nang umupo ako dito, si Richard ay binabastos na ako sa salita, at si Julius Reed ang aking asawa, natural na hindi niya ito matitiis. Ngunit si Richard ay pinipilit at patuloy na iniinsulto ang aking asawa, kaya't sa galit, si Julius ay nagalit. Sa harap ng kilalang Stanislaus Potter, hindi nang ahas si Kella Radcliffe na magtago ng anumang mga ilusyon ng swerte.
Kung talagang susundan niya si Julius Reed, maaaring maging masama ang sitwasyon. Ang hindi alam ni Kela ay nailagay na ni Julius Reed si Stanislaus Potter sa pwesto niya. Isang sagot. Nang marinig ang mga salita ni Kela, napangisi si Richard, ang tawag dyan ay retort. Tinatawag si Miss Zolman na may bahay ni Boss Abbott, na sinasabing anak ako ng aking uncle, tahasan itong paninirang puri. Miss Radcliffe, kung sasabihin kong may asawa ka ng iba. Sampal. Bago natapos ni Richard ang kanyang mga salita, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Sabihin mo ulit yan. Tumingin siya sa isang naguguluhan na si Richard. Kela Radcliffe ay ang kanyang sariling panloob na santuwaryo, na walang sino man ang pinahihintulutang Sir-an, o kung hindi. Kamatayan. Maglakas loob ka. Whoosh. Napahawak si Julius Reed sa ulo ni Richard at marahas na hinampas ito sa glass tabletop ng restaurant. Bakit hindi ako maglakas loob? Dahil sa sobrang lakas ay nahilo si Richard at halos mahimatay. Anong nangyayari dito? Agad silang pinalibutan ng mga security guard ng restaurant, at, nang makita ang kaguluhan, ay naghanda na abutin ang kanilang mga radyo para tumawag ng backup. Itong kapatid dito, sarili nating mga tao, nagbibiro lang. Nagmadali si Miguel Abbott na pigilan ang security guard, saka tumingin sa direksyon. Stanislaus Potter, hindi ba, Kuya Potter? Hindi pa rin nila alam na si Julius Reed ang tunay na amo behind the scenes, pero malinaw na malinaw sa kanila ang lakas ni Julius Reed. Paano nila kakayanin na mawala ang isang tao na ngayon lang nila nagawang kaibiganin? Higit pa rito, ang pagdudulot ng gulo sa teritoryo ng Wilson Group ay tiyak na magiging problema kung sisiyasatin. Ganun ba? Natural na nakilala ng security guard si Miguel Abbott, ngunit kasama si Stanislaus Potter na nakatayo sa tabi niya. Kung iba ang sinabi ni Potter, wala silang magagawa kundi magpatuloy sa kanilang mga tungkulin. Nanggugulo lang, hindi sinasadyang istorbohin ka. Sinabi ni Stanislaus Potter na may mahinang ngiti, na casual na naglabas ng card mula sa kanyang bulsa, mayroong 100,000 dito, walang pin. Painumin mo ako, mga kapatid. Dahil ang operasyon laban sa Leopold family ay lubhang matagumpay, si Stanislaus Potter ay nagsimulang muling suriin ang mga kalamangan at kahinaan. Kung kahit ang Leopold family ay hindi makatiis, ano kaya ang kahihinatnan kung patuloy siyang maghihiganti? Ngayon na siya ay lumamig mula sa init ng pagsinta, sinimulan niyang muling suriin ang sitwasyon. Dahil iyon ang kaso, hindi na namin iistorbahin ang pag-inom ni na Boss Abbott at Boss Potter. Inilagay ng security ang card sa kanyang bulsa at mabilis na umalis kasama ang staff matapos tumango at ngumiti. Bukod sa pera, hindi sila mangangahas na saktan ang dalawang malalaking boss na ito kahit walang suhol. Kuya Potter, siguradong marami kang bank card doon. Tiningnan ni Miguel Abbott si Stanislaus Potter at nakangiting nagtanong. Ito ay isang ugali. Bago lumaki ang Golden Eagle Group, hindi may iwasang kailangan kong harapin ang lahat ng uri ng tao. Gaya nga ng sabi nila, ang mga maliliit na multo ay mahirap pakitunguhan, lahat ito ay hindi maiiwasan. Bahagyang ngumiti si Stanislaus Potter, pinasok ang kamay sa bulsa at mabilis itong hinugot. Sa loob, mayroon talagang maraming bank card. Tito. Si Richard ay pasuray-suray na tumayo mula sa mesa, ang kanyang mukha ay may bahid ng dugo. Dapat kang tumayo para sa akin. Masakit siyang naupo sa isang upuan, mukhang hindi ka panipani walang mabangis. Para maglakas loob na saktan ang isang tao sa harapan namin, Boss Potter, bakit hindi mo hinayaan ang security na humawak nito? Hindi rin maintindihan ni Zolman Michael, napakagandang pagkakataon iyon. Ang pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Inaasahan ba ng sino mang nagdulot ng kaguluhan sa teritoryo ng Wilson Group na umalis ng buhay? Ngunit talagang inutusan ni Stanislaus Potter ang mga gwardya na umalis. Anong uri ng gamot ang talagang ibinebenta sa lang? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 246, ang nabunyag na lihim. Hindi ba pwedeng hindi ka nalang magsalita? Nang makitang si Stanislaus Potter ay nasa awkward na posisyon para magsalita, si Miguel Abbott ay ibinuka lamang ang kanyang bibig at pinagalitan, isipin mo ang sarili mong negosyo at itigil ang pakikialam sa mga gawain ng iba mula ngayon. Napakahusay ni Zolman Michael. Noong itinatag ang Moonlight Group,
Magkasamang nakipaglaban sina Zolman Michael at Miguel Abbott upang makamit ang engranding sukat ngayon. Nang maglaon, pagkatapos na maging matatag ang Moonlight Group, si Zolman Michael ay nagtayo ng kanyang sariling kumpanya, na suportado pa rin sa pananalapi ni Miguel Abbott. Sa kanilang bilog, ang bawat isa ay tatawagan ang isa't isa ng kapatid na babae, ng pribado, at si Zolman Michael ay talagang nasiyahan sa pamagat na ito, habang si Miguel Abbott ay pumikit, na nagkukunwaring hindi alam. Kaya, sa pakikipag-usap ni Zolman Michael sa oras na ito, talagang hindi komportable para kay Stanislaus Potter na pag-alitan siya. Boss Abbott, alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Si Zolman Michael, na sinaway ni Miguel Abbott ng ganito, ay malinaw na hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Usually, kapag may nang insulto sa kanya, siguradong paninindigan siya ni Miguel Abbott. Ngunit ngayon, kasama ang taong nang insulto sa kanya sa harapan niya, nanatiling tahimik si Miguel Abbott. Sinabi niya na ako ang iyong may bahay. Sumigaw si Zolman Michael na may masamang ekspresyon, nagsumikap ako na itatag ang Maxwell Davenport Group, para lang matawag na mistress mo. Kapag lumabas ito, hindi ba masisira ang reputasyon nating dalawa? Ang pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa, tulad ng bagong damit ng emperador, ay napakalinaw sa isipan ng lahat, ngunit walang magsasalita tungkol dito. Dahil sa sandaling ito ay binigkas, ito ay mapapahiya sa magkabilang panig, at ang tagapagsalita ay tiyak na haharap sa kaparusahan. Walang sino man ang naging hanggal na sumalungat sa bawal na ito. Ikaw talaga ang aking mistress. Sino sa Five River Province ang hindi nakakaalam niyan? Huwag kang magpatutot tapos asahan mong santo, may nasabi ba kahit kalahating salita na mali? Naging mistress ka, bakit hindi ka umamin? Tinuro ni Miguel Abbott ang ilong ni Zolman Michael at sinabing, talagang binaygo mo ako. Natigilan ang lahat ng tao sa paligid ng mesa habang binibigkas niya ang mga katagang ito. Umupo si Keller Radcliffe sa kanyang upuan, kumukurap-kurap, ganap na hindi maintindihan ang nangyari. Ang sitwasyon ay hindi umunlad gaya ng inaasahan niya, hindi talaga. Si Dempsey Davenport ay parang isang bata na nakikinig sa isang kwento, natatakot na makaligtaan ang isang salita. Ang isang relasyon na tulad ng isang may bahay na hindi maipakita ng harapan ay binanggit ni Miguel Abbott ng walang kahihiyan. Mr. Abbott, ikaw. Kumurap si Stanislaus Potter at pinaalalahanan siya sa boses, ito ay isang pampublikong lugar. Ang ilang mga bagay, hanggat hindi nabanggit, ay maginhawang sumang-ayon na hindi kailanman nangyari. Ngunit ngayong hayagang kinilala ni Miguel Abbott ang kanilang relasyon, tiyak na magkakaroon ng maraming tsismis sa Five River Province, dahil ang mga tao ay may posibilidad na matakot sa mga tsismis, at kung sino ang nakakaalam kung paano mag-evolve ang kwento. Mr. Abbott, ano ang sinasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Zolman Michael, hindi makapaniwala sa sinasabi ni Miguel Abbott. Sinasabi ko na ikaw nga ang may bahay ko, at nagsasabi lang sila ng totoo. Karapat-dapat bang mag-react ng ganito? Galit na galit si Miguel Abbott. Ang hanggal na babaeng ito ay nasaktan kay Julius Reed, na alam kong ilalabas ni Julius Reed ang galit sa kanya. Nang ang Moonlight Group ay sumasakay sa mahusay na barko at handang lampasan ang mga lumang pamilya tulad ng Leopold family, ang hanggal na babaeng ito, si Zolman Michael, ay talagang tumatalon na sinusubukang sirain ang lahat. Saglit na nawalan ng masabi si Zolman Michael. Humingi ng tawad ngayon din. Ikanaway ni Miguel Abbott ang kanyang kamay, na nagsalita ng napakahigpit, wala silang sinabing mali, gusto mo silang singilin. Simula ngayon, ikaw at ako ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Simula ngayon, anuman ang mangyari sa Maxwell Davenport Group, hindi na ako magtatanong, at lahat ng kapital mula sa Moonlight Group na namuhunan dito ay babawiin bukas. Mr. Abbott, ano ang sinasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Zolman Michael, hindi nangangahas na maniwala na ang mga salitang ito ay nanggaling sa bibig ni Miguel Abbott. Kapag nawalan siya ng proteksyon ng Moonlight Group, tiyak na sisabog at kakainin ng ibang kapangyarihan ang market share ng Maxwell Davenport Group. At sa sandaling bawiin ni Miguel Abbott ang kanyang pamumuhunan, ito ay magiging isang nakamamatay na dagok sa Maxwell Davenport Group, na kasalukuyang nagpapalawak ng negosyo nito. Anong sinasabi ko? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Itinuro ni Miguel Abbott si Zolman Michael, nanginginig sa galit, idiot ka talaga.
Oh, anong sinasabi ni Boss Abbott dito? Bakit galit na galit ka? Sa sandaling iyon, maluwag na naglakad si Mauricio, hawak ang isang baso ng alak. Sa mga normal na araw, ang relasyon sa pagitan nila ay itinuturing na disente, at lahat ay malinaw tungkol sa relasyon ni Zolman Michael at Miguel Abbott. Kung sino man ang maaaring magpahayag sa publiko na si Zolman Michael ay may bahay ni Miguel Abbott, tiyak na kabilang sa kanila si Mauricio. Dahil ang Three Blade Group ang nangingibabaw na puwersa sa Five River Province, natural na inimbitahan ito sa handaan. Nang makitang nagwawala si Miguel Abbott mula sa malayo, pumunta si Maurice upang tingnan kung ano ang nangyayari. General Hierro, pinapagalitan ako ni Boss Abbott. Si Zolman Michael ay nagsimulang umiyak ng malungkot. Bagamat siya ang may bahay ni Miguel Abbott, wala talagang anumang mga salungatan sa pagitan nila sa araw-araw, at si Miguel Abbott ay labis na nagmamahal sa kanya, halos hindi nawawala ang galit sa kanya. Boss Abbott, anong nangyayari? Ano ang ginawa ni Zolman para mapag-alitan siya ng ganito nang? Si Mauricio ay napaka-curious din tungkol sa kung ano ang mali kay Miguel Abbott ngayon. Ang tandang babaeng ito ay nasaktan si Mr. Reed. Sabihin mo sa akin, hindi ba dapat ko siyang pag-alitan? Ibinaling ni Miguel Abbott ang kanyang ulo upang tingnan si Mauricio, malamig na nginisyan. Ano Mr. Reed, kailan ko pa siya nilalay? Umiyak si Zolman Michael na may bahid ng luha sa pisngi, walang pakialam sa hitsura niya. Mr. Reed, sinundan ni Mauricio ang tingin ni Miguel Abbott at agad niyang napansin si Julius Reed na nakaupo sa malapit na mesa. Mr. Reed, nandito ka na. Siya ay likas na nanginginig, natapon ang alak mula sa kanyang baso sa lupa. Pinagalitan, Boss Abbott, isang mapag-aksaya na babae, hindi siya dapat magpakasawa. Sa mga babala ni Bridger Davenport, si Mauricio ay bihira nang makipagsagupaan kay Julius Reed at iiwasan pa nga siya mula sa malayo. Ngayong sinaktan ni Zolman Michael si Julius Reed, tiyak na hindi siya papanig sa kanya. Oo naman, ngumisi si Zolman Michael, tumanggo at sinabing, lahat kayo kakampi kay Miguel Abbott, ano naman si Boss Potter. Ngayon lang, sinabi nitong brat na ito na illegitimate child mo si Richard. Nang matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang relasyon ng may bahay ni na Miguel Abbott at Zolman Michael ay kilala ng marami sa Five River Province. Ngunit ang relasyon ni na Richard at Stanislaus Potter ay halos hindi alam ng sinuman. Talagang sikreto iyon. Itikom mo ang iyong bibig, itigil ang pagbubuga ng kalokohan. Smack! Lumapit si Miguel Abbott at hinampas si Zolman Michael sa mukha. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sinasabi ang mga ganyan. Yung binata ang nagsabi niyan, bakit ba ang bangis mo sa akin? Hinawakan ni Zolman Michael ang kanyang namamagang mukha, nakatingin kay Miguel Abbott na may matinding hinanakit, sinaktan mo na ako ngayon. Ito ang unang beses na sinaktan siya ni Miguel Abbott sa mahabang relasyon nila. Kalokohan lang, huwag mong isapuso. Hindi pinansin ni Miguel Abbott si Zolman Michael ngunit tumingin kay Stanislaus Potter. Ang ganitong uri ng chismis ay sapat na upang sirain ang reputasyon ni Stanislaus Potter. Tungkol sa bagay na ito, huminga ng malalim si Stanislaus Potter, medyo nabagabag, hindi nagsinungaling si Mr. Reed, si Richard nga ay anak ko sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 247, Lihim na Katibayan. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Stanislaus Potter, natigilan si Miguel Abbott. Sa kanilang posisyon, malinaw sa kanila kung ano ang mga kahihinatnan kung ang isang bagay ay tumagas. Kahit na ito ay totoo, hindi ito maamin sa harap ng napakaraming tao. Bukod pa rito, kilala si Stanislaus Potter sa kanyang pagiging maislan at hindi madaling ihayag ang kanyang tunay na intensyon. Ang kanyang padalos-dalos na pagsisiwalat ngayon ay ganap na wala sa karakter para sa chairman ng Golden Eagle Group. Si Zolman Michael ay parehong dilat ang mata. Kung hindi siya tinulungan ni Miguel Abbott para sa ilang kadahilanan, bakit si Stanislaus Potter ay magsasalita laban sa gayong mga chismis at paninirang puri? Ito ay hindi na lamang putik slingang, ito ay isang insulto. Batay sa nalaman niya tungkol kay Stanislaus Potter, sa ngayon, dapat hilahin ng isang grupo ng mga bodyguard ang manugang na iyon palabas at binubugbog ito ng kalahating kamatayan bilang babala sa mga may katulad na intensyon.
Ang pag-uugali ng lahat ngayon ay lampas sa inaasahan ni Zolman Michael, walang saysay sa kanya. Tito, huwag kang magsalita ng walang kaparikan. Namutla ang mukha ni Richard. Paano masasabing bukas ang gayong bagay? Ano ang magiging tingin sa kanya ng iba pagkatapos nito? At hahayaan ba siya ni Kwame Potter kapag nalaman niya ang tungkol dito? Malupit at walang awa ang kilalang playboy na iyon pagdating sa mga bagay na pinag-aalala. Paano niya matitiis na may nagbabanta sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng Golden Eagle Group? Kung ang bagay na ito ay kumalat, natakot siya na baka mawala ang lahat ng mayroon siya at umalis sa Five River Province sa kahihiyan. Ito ay isang katotohanan na hindi matanggap ni Richard. Madaling makibagay sa karangyaan, ngunit mahirap bumalik sa pagiging matipid. Siya ay sanay sa isang buhay ng marangya, hindi na siya makakabalik sa pagiging anak ng isang manggagawa. Nakapagsalita na ba ako? Richard, humingi agad ng tawad kay Mr. Reed. Malungkot ang mukha ni Stanislaus Potter. Bagamat si Richard ay kanyang anak sa labas, si Stanislaus Potter ay hindi nagtipid sa kanyang paggamot. Ipinadala niya siya sa ibang bansa upang mag-aral, nagtatag ng mga kumpanya, at naging daan pa para kay Richard sa Five River Province, na nagbigay daan sa maayos na operasyon ng Fast Logistics. Ang hindi alam ni Stanislaus Potter ay mula nang masugatan si Kwame Potter, nagpaplano si Richard na gawing lihay-timo ang kanyang posisyon at kunin ang mga industriya ng Golden Eagle Group. Ang kanyang pakikipagtulungan kay Zolman Michael ay isang dahilan lamang upang mapalapit kay Miguel Abbott, na naghahanda para sa paggamit sa hinaharap. Sa katunayan, nasaksihan ni Kwame Potter ang pagpapabiis sa kanyang mga tungkulin, si Stanislaus Potter ay minsan ay nagkaroon ng parehong ideya. Gayunpaman, hindi sisang-ayon ang ina ni Kwame Potter. Sa makatuwid, namuhunan siya ng maraming pera, umaasa na si Richard ay maaaring umunlad sa kanyang sarili, gamit ang kanyang mga kakayahan upang magtatag ng kanyang sariling negosyo-imperyo sa Five River Province. Ngayon, ang paghingi ng tawad kay Richard ay para protektahan din siya. Pagkatapos ng lahat, ang Atlas Leopold ay nabugbog sa kapansanan, gaano karaming problema ang maaaring pukawin ng isang hindi lehitimong bata. Ayaw ni Stanislaus Potter na ang kanyang mga anak na lalaki ay mauwi sa kapansanan. Bakit? Siya ang nanginsulto sa atin, Tiyo. Boss Potter, talaga, nagkamali ako. Pinutol ni Julius Reed ang sinabi ni Richard, mahinahong magsalita habang nakaupo sa kanyang upuan. Mr. Reed, ang bagay na ito ay eksakto tulad ng sinabi mo. Ako, si Stanislaus Potter, ay isang bukas na tao, ngunit sa katunayan, sinadya kong itago ang pangyayaring ito. Total, hindi magagawa ng Golden Eagle Group kung wala ang aking asawa, at kung malalaman niya ito, natatakot ako. Hindi natapos ni Stanislaus Potter ang kanyang pangungusap. Totoo kaya ito? Nanlaki ang mga mata ni Zolman Michael. Halos hindi siya makapaniwala na ang manugang na ito na nauna sa kanya ay nakakaalam ng isang mahusay na nakatagong sikreto ni Stanislaus Potter at, nang may hayag ang lihim, ay hindi nagpakita ng galit sa halip ay kumilos sa isang napakamapagpakumbaba na paraan. Hindi, kailan ko ba binawi ang mga sinabi ko, Julius Reed? Kung sasabihin kong hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagsisinungaling. Ang mga mata ni Julius Reed ay mahigpit na tumitig sa mukha ni Richard, at sinadya niyang nagsalita. Hindi mo siya anak sa labas. Matapos ang pahayag na ito, lahat ay natigilan. Nabigo ang lahat na maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Julius Reed. Upang ibunyag ang sikreto ng isang tao, upang ipahiya sila sa publiko, at pagkatapos ay hintayin ang taong iyon na umamin ito para lamang sabihin na hindi ito totoo pagkatapos. Sinong maniniwala dyan? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Lalong lumala ang kutis ni Richard, at nakalimutan pa niya ang sugat sa kanyang mukha na tila bangis. Stanislaus Potter, isipin mo, may utang ka pa sa akin, hindi ba? Hindi siya pinansin ni Julius Reed bagkus ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at nakangiting tumangala kay Stanislaus Potter, anong problema? Nagdaramdam pa rin ako ng sama ng loob sa akin. Nasabi ko na noon, lumapit ka sa akin kung gusto mong maghayganti, at hindi ako magpipigil kapag sinaktan ko siya. Oh, at upang maiwasan ang iyong anak na mamatay sa isang kamay ng iba, handa akong kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagngangalit ang kutis ni Stanislaus Potter.
At ang mga tao sa paligid ng dining table ay sobrang tensyonado na halos hindi sila makahinga. Okay pa rin sina Miguel Abbott at Maurice Hierro dahil pareho silang may pagkakaintindihan kay Julius Reed. Ngunit tuluyang natigilan sina Zalman Michael at Kella Radcliffe. How dare this young man threaten Stanislaus Potter? Ano ba talaga siya? Walang kamalay-malay na tumingin si Zalman Michael kay Miguel Abbott, ngunit hindi nagpakita ng sorpresa ang huli at nanatiling composed gaya ng dati. Ang mga binti ni Irving Harris ay napilayan na ni Julius Reed, ano sa kanya ang pagbabanta ng kaunti kay Stanislaus Potter. Sa mga mata ni Miguel Abbott, hindi nakakagulat kung si Julius Reed ang magpapatuloy at bugbugin si Stanislaus Potter ngayon. Sa sobrang takot ni Kella Radcliffe at Dempsey Davenport ay nagsimula silang manginig. Ang mga batang babae sa pangkalahatan ay mas mahiyain, at idinagdag sa mapurol na banta ni Julius Reed kay Stanislaus Potter, nadama nila ang ganap na pagkabalisa. Nagtatanong si Dempsey Davenport kay Kella Radcliffe, ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng ibang babae ay ang parehong pag-aalala at kawalan ng kakayahan. Kahit na asawa niya ito, wala talagang ideya si Kella Radcliffe tungkol sa background ni Julius Reed. Mr. Reed, nagbibiro ka siguro. Awkward na tumawa si Stanislaus Potter sa sinabi niya. Kung ako ay nagbibiro, ang iyong anak ay talagang namatay ng higit sa isang beses. Lumapit si Julius Reed sa dibdib at inilabas ang isang stack ng mga larawan mula sa inner pocket ng kanyang mga damit, at inihagis ito sa hapagkainan. May kasanayan talaga ang illegitimate mong anak, ha? Talagang nanunuhol sa isang tao para subukang patayin si Kwame Potter at pagkatapos ay pumalit sa kanya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nang makita ang mga larawan, lumiit ng husto ang mga mag-aaral ni Richard. Siya lunged forward upang sirain ang ebidensya ngunit ay kick palayo sa pamamagitan ng Stanislaus Potter. Ito, kinuha ni Stanislaus Potter ang mga larawan, isa-isang tinitingnan ang mga ito. Sa dami ng nakikita niya, mas nakakagulat ito. Sa panahon ng paggaling ni Owain Potter, may sumubok talagang guluhin ang kanyang supply ng oxygen, at nang maglaon, sinubukan nilang mag-inject ng hangin sa kanyang katawan. Ang bawat larawan ay ang sariling bodyguard ni Stanislaus Potter, si Thayer Taylor, na pinagkakatiwalaan niya. Bakit mo ako pinagtaksilan? Matapos makita ang mga larawan, umikot si Stanislaus Potter at pinandilatan si Thayer Taylor, na hindi kalayuan sa kanya. Sa loob ng Golden Eagle Group, bukod sa 7 Guardians, si Thayer Taylor ang pinakamapagkakatiwalaan. Matapos masugatan si Kwame Potter, si Thayer Taylor ang responsable sa pag-aalaga sa Young Master, at sinamahan din niya ito sa piging. Nang biglang tanungin ni Stanislaus Potter, nagbago ng husto ang kutis ni Thayer Taylor, at tumayo siya sa kanyang upuan para tumakbo patungo sa pinto. Sa tingin mo saan ka pupunta? Si Maurice Hierro, mula sa background ng grupo, ay kumuha ng upuan at marahas na itinapon ito. Pumalakpak, bumagsak ang upuan sa mga binti ni Thayer Taylor, dahilan para matisod siya at bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 248, mga hindi makatwirang demand. Si Thayer Taylor ang pinaka nagkasala at desperado na makatakas, ngunit nang siya ay nagpupumiglas na bumangon mula sa lupa, siya ay sinipa pabalik ni Austin Hierro. Si Austin Hierro ang pinakamahusay na manlalaban sa kanilang lahat, saan man siya magpunta, palagi siyang nakasunod sa tabi ni Stanislaus Potter, lalo na nitong mga nakaraang araw dahil hindi matatag ang sitwasyon sa Five River Province, at ang paligid ay naging lubhang hindi ligtas. Boss, ano ang ginawang mali ni Mr. Pendleton? Itinapat ni Austin Hierro ang kanyang paa sa likod ni Thayer Taylor, ang kanyang mga kamay ay nakayuko sa mga braso ni Thayer Taylor at mahigpit na kinokontrol siya. Ano man ang ginawa ni Thayer Taylor, hanggat sinabi ni Stanislaus Potter, hindi magiging madali sa kanya si Austin Hierro. Anong nangyayari? Ang ganitong malaking kaguluhan ay hindi maiiwasang nakatawag ng atensyon ng lahat. Maraming tao sa malaking venue ang nagtinginan kung ano ang nangyayari. Ang mga security guard, muling nabalisa, ay naging medyo mahigpit sa kanilang tono. Ang Wilson Group ay ngayon ay biglang tumaas, at ang mga tauhan ng seguridad nito ay pawang propesyonal na sinanay. Masasabing walang pag-aalinlangan na ang sinumang mangangahas na manggulo sa Wilson Group ay matapang na itatapon, kahit na si Stanislaus Potter mismo.
Boss Potter, anong ginagawa mo? Nang mapanood si Thayer Taylor na inapakan sa lupa, medyo hindi ka nais-nais na nagtanong ang pinuno ng seguridad, ngayon ang seremonya para sa grupo. Hindi ba't medyo walang galang na magdulot ng gulo ngayon sa lahat ng mga executive? Kadalasan, kung may nangahas na magsalita kay Stanislaus Potter ng ganito, matagal nang sumugod ang mga bodyguard niya para bugbugin sila. Ngunit ito ang teritoryo ng Wilson Group. Kahit kasing lalim ng siwang ang pagsimangot ni Austin Yero, nakatayo pa rin siya, hindi nangangahas na kumilos ng walang ingat. Ang paggawa ng isang hakbang ay magdudulot ng malaking problema kay Stanislaus Potter, at syempre, naunawaan iyon ni Austin Yero. Ilang family affairs lang, sarili ko lang itong mga tao. Pasensya na talaga kung naabala kami kanina. Magalang na ipinaliwanag ni Stanislaus Potter, alam na ang pagkasakit sa Wilson Group sa isyu ngayon ay magiging isang malaking kawalan. Tulad ng alam ng lahat, posibleng baguhin ng Wilson Group ang kasalukuyang magulong sitwasyon sa Five River Province. Ang ambisyosong si Stanislaus Potter ay natural na hindi susuko, determinado siyang subukan ang kanyang kapalaran. Hindi ko siya kilala. Security bro, hindi ko talaga siya kilala. Please, iligtas mo ako. Si Thayer Taylor, na parang nakakahawak sa isang lifeline, ay sumisigaw ng desperadong, umaasang makakatakas sa hotel sa tulong ng mga security guard. Kapag naalis na, ang kanyang kapalaran ay kamatayan. Anong sabi mo? Kumunot ang noo ng security guard kay Thayer Taylor, nagmumuni-muni sa kanyang isipan. Dahil sa sobrang lakas ng sigaw ay nakarating na ito sa pandinig ng maraming tao. Halatang hindi na madismiss ng security guard ang sitwasyon. Kung tutuusin, napakaraming mata ang nakatingin. Security bro, isa talaga ito sa mga tao ko. Natatakot lang siyang maparusahan ko sa kanyang mga maling gawain, sinusubukan mong humingi ng proteksyon sa iyo. Napagtanto din ni Stanislaus Potter na ang sitwasyon ay nagiging mahirap harapin. Ngayon, sa panonood ng lahat, kung ipipilit niyang kunin si Thayer Taylor, magiging kalaban nito ang Wilson Group. Ngunit kung pakakawalan niya siya, ang pag-alala kung paano halos mawalan ng buhay si Kwame Potter ay galit na galit sa kanya. Ang paghihiganting ito ay dapat ipaghiganti. Bukod dito, sa mga salita ni Julius Reed, hinala niya na maaaring may kinalaman din ito kay Richard. Paumanhin, ito ang teritoryo ng Wilson Group, hindi ang Golden Eagle Group. Basta andito ka, dapat sundin mo ang rules namin. Nang hindi sigurado ang security chief kung paano haharapin ang sitwasyon, dahan-daang lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Itinuro niya ang isang gintong nameplate sa dibdib ng kanyang suit, ipinakilala ang kanyang sarili, Head of Security sa Wilson Group, responsable sa paghawak ng lahat ng mga salungatan. Kung hindi ka nasisiyahan sa mga kaganapan ngayon, maaari kang magbigay ng feedback sa aming manager pagkatapos. Pagkatapos magsalita, sumenyas siya, ilayo mo siya. Si Austin Yero, nang makita ang kawalang kasiyahan ni Stanislaus Potter, ay alam na si Thayer Taylor ay maaaring nakagawa ng ilang malubhang pagkakasala upang labis na magalit ang kanyang amo. Kaya, hindi niya binalak na pakawalan ang lalaki. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Ibagsak silang lahat. Sa pagharap sa pagsuwi ni Austin Yero, ang pinuno ng seguridad ay malinaw na nagalit. Ngayon, kahit sino pa ito, sino mang maglakas loob na manggulo ay arestuhin. Nagpalitan ng tingin ang ilang mga security guard at sumugod kay Austin Yero. Austin Yero, bitawan mo siya. Masyadong malungkot ang mukha ni Stanislaus Potter, ngunit alam na alam niya na halos imposibleng mapanatili si Thayer Taylor doon. Nang ibabaw na ang Wilson Group, at sa napakaraming mata na nanunood ngayon, kailangan nilang igiit ang kanilang kapangyarihan, isang perpektong pagkakataon para patayin ang manok para takutin ang unggoy. Hindi tanga si Stanislaus Potter, sa kabila ng galit sa loob, naunawaan niya ang pangangailangang magtiis. Phew! Huminga ng malalim si Austin Yero, halata ang pag-aatubili niya habang lumalayo kay Thayer Taylor. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, puno ng malisya ang kanyang puso. Haha, Mr. Potter, sorry kung binaygo kita. Nang mabawi ni Thayer Taylor ang kanyang kalayaan, tumawa siya ng malakas, nakatingin. Stanislaus Potter na matagumpay, paumanhin, kapatid, aalis muna ako. Sa sandaling nakita niyang nagalit si Stanislaus Potter,
Alam na niya na nalantad na ang balak laban kay Kwame Potter. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakaroon ng Stanislaus Potter sa loob ng maraming taon, naiintindihan niya ng mabuti ang kanyang amo. Thayer Taylor, sinundan mo ako sa loob ng maraming taon, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Malamig na sinabi ni Stanislaus Potter, sa Five River Province, aakyat ka man sa langit o lumubog sa lupa, hindi ka makakapagtago. Kailangang bayaran ng mga nagtaksil sa akin. At ang halagang ito, hindi mo kayang bayaran. Na may nang ahas na saktan ang sarili niyang anak, lalo na ang isang empleyadong nagsilbi sa kanya ng maraming taon, ay isang bagay na hindi kinaya ni Stanislaus Potter. Desidido siyang gawing impyerno ang buhay ni Thayer Taylor. Una, ang pagkakanulo ni Quadir Cook ang nagparamdam sa kanya kahit na ang Seven Guardians ay hindi lubos na mapagkakatiwalaan, at ngayon si Thayer Taylor, na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, ay kumilos ng may ganoong masamang hangarin. Mr. Reed, ikaw lang ba ito? Habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga kaisipang ito, biglang may napagtanto si Stanislaus Potter. Si Kwame Potter ay nakaligtas sa napakaraming pagtatangka ng pagpatay, maaaring ito ay dahil. Tama, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Tumanggo si Julius Reed, wala ang taong inilagay ko sa tabi niya para patayin siya. Sa tingin mo ba kung gusto ko talaga siyang patayin, may makakapigil sa akin? Tumayo siya, diretsyong nakatingin kay Stanislaus Potter, gusto kong pagsisihan mo. Gusto kong maunawaan mo kung gaano kamali ang naging desisyon mo noon. Ako, nabigo akong makilala ang isang tunay na higanti sa mga lalaki. Yumuko ng malalim si Stanislaus Potter, solemn na ang kanyang boses, gayunman, iniligtas mo ang buhay ng aking anak, at dahil doon, dapat akong personal na magpasalamat sa iyo. Salamat. Bilang chairman ng Golden Eagle Group, isang kilalang negosyante sa Five River Province, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na ibinaba niya ang kanyang ulo sa isang tao. Pupunta ako ngayon, Mr. Potter, ingat ka. Sa gilid, tumawa ng malakas si Thayer Taylor nang kukunin na sana siya ng mga security guard, isang malamig na panunuya ang bumabalot sa kanyang mukha. Siya ay pumukaw, sinusubukang galitin si Stanislaus Potter, na gawin siyang blunder sa teritoryo ng Wilson Group. Parang kailangan talaga nitong bugbugin ang lalaking ito. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ang mapagmataas na ekspresyon ni Thayer Taylor ay ang uri na nagtulak sa mga tao na bugbugin siya sa paningin. Hehe, saka bakit hindi mo subukan? Nagsalita si Thayer Taylor na may mapanuksong tono. Sino ang mga ngahas na magdulot ng gulo sa teritoryo ng Wilson Group? Maging si Stanislaus Potter ay kailangang panoorin siyang umalis, pabayaan ang isang bata. Hindi ako makapaniwala na may taong gagawa ng ganoong hindi makatwirang kahilingan. Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Inayos ni Julius Reed ang kanyang damit at dahan-daang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 249, Pagtupad sa iyong kahilingan. Ha, hindi mo talaga alam kung buhay ka o patay ka. Anak, sabihin ko sa iyo ang totoo, pag-aari ito ng Wilson Group. Kahit sino ka pa, huwag mo nang isipin ang panggulo dito. Nang makitang tumayo si Julius Reed, tumanggo si Thayer Taylor, hindi man lang siya sineseryoso. Talaga bang biro ang tingin nila sa seguridad dito? Kahit si Stanislaus Potter ay kailangang masunurin na panoorin ang kanyang sarili na umalis, ano ang isang simpleng kabataan kung ihahambing? Kung maglakas loob siyang lumapit, natatakot ako na hindi man lang siya makaharap sa akin bago pa siya bugbugin ng security dito hanggang mamatay. Talaga, kung gayon gusto kong subukan. Nakangiting naglakad si Julius Reed. Mr. Reed, ito ang pag-aari ng Wilson Group, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Panigurado, kahit umalis ang traidor na ito, hindi siya makakatakas mula sa 5 ilog na lalawigan. Mabilis siyang sinubukang pigilan ni Stanislaus Potter. Kahit na ang kanyang anak ay baldado ng binatang ito, sa buong budi, nailigtas ni Julius Reed ang buhay ni Kwame Potter. Bukod dito, ang salungatan sa pagitan ng dalawa ay ganap na inayos ng pamilya Leopold. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, natural na ayaw niyang masaktan ni Julius Reed ang Wilson Group. Walang makakapigil sa akin na tamaan ang taong gusto kong tamaan.
Dahan-daang itinulak ni Julius Reed ang kamay ni Stanislaus Potter, hindi nagmamadali, hindi mabagal, inayos ang mga cuffs ng kanyang kamiseta, na tila walang pakialam sa seguridad na nasa harapan niya. Stanislaus Potter, paano mo ako binayaran para sa usapin ngayon? Sinabi ni Julius Reed na nakayuko, nailigtas ko ang iyong anak at tinulungan kitang mahuli ang salarin. Kung hindi ka makapagpakita ng sinseridad, natatakot ako na ang Golden Eagle Group ay hindi na talaga makakapit. Para kina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, hindi biro ang gayong pananakot na mga salita. Ngunit para sa iba, hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari. Lalong naguluhan si Zolman Michael. Hindi niya talaga maintindihan, anong klaseng pagkilos ang binata kay Stanislaus Potter. Sa ilalim ng gayong mga pagbabanta, hindi siya umimik ng isang salita ng pagtutol. Mukhang hindi ito akma sa estilo ng paggawa ni Stanislaus Potter. Ang kabaitan ni Mr. Reed, natural, aalalahanan ko ito sa aking puso. May mga bagay na hindi angkop na sabihin sa ganoong setting. Kung hindi takutol si Mr. Reed, maghohost ako ng hapunan ngayong gabi sa Golden Eagle Building upang tanggapin at parangalan ka. Naningkit ang mga mata ni Stanislaus Potter habang mabilis siyang nagdesisyon. Ang mahirap sa mundong ito ay ang umatras. Bumalik ng isang hakbang, at magbubukas ang mundo. Fine, but you better not disappoint me. Ngumiti si Julius Reed at dirdiretsong naglakad patungo kay Thayer Taylor. Sa pagitan ng dalawang lalaki ay nakatayo ang pinuno ng seguridad ng Wilson Group at ilang napakalakas na security guard. Ang mga puso ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay nabitin sa balanse, sa sandaling sinaktan ni Julius Reed ang Wilson Group, hindi rin nila maalis ang kanilang sarili sa sitwasyon. Ngunit kung si Miguel Abbott ay maaaring sumunod ng walang pag-aalinlangan, iyon ay nagpasya kay Stanislaus Potter na tumayo sa parehong bangka kasama si Julius Reed. President Radcliffe, sa palagay mo ba ay magkakaroon siya ng problema? Nag-aalalang tanong ni Dempsey Davenport, na may kislap na pag-asa sa kanyang puso. Ito ang Wilson Group na pinag-uusapan natin. Ang napakalaking entity na walang sinuman sa Five River Province ang nangahas na pukawin, ay si Julius Reed ay talagang tatayo laban sa Wilson Group. Magiging maayos siya. Naniniwala ako sa kanya. Namumutla na ang mukha ni Kela Radcliffe, at basang-basa na ang mga palad sa pawis. Sinabi niya na hindi siya nag-aalala ng malakas, ngunit sa loob niya ay sabik na sabik siya. Kung noon pa, hindi na siya mag-aalala tungkol kay Stanislaus Potter at sa iba pa, total na balian na ni Julius Reed ang paa ni Kwame Potter at hanggang ngayon ay wala pa ring nangyari. Ngunit ang Wilson Group, na may maalamat na reputasyon nito, maging ang lokal na pamilyang sentinaryo, ang Leopold family, ay aktibong magpapasaya rito. Talaga bang gagana ang direktang diskarte ni Julius Reed? Sir, huwag mo kaming hamanin. Nang makita ng pinuno ng seguridad sa Wilson Group na papalapit si Julius Reed, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mayroon silang carte blanche upang kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon sa kanilang mga operasyon, kahit na sino ito. Ito ay isang utos mula sa itaas, na naglalayong hadlangan ang mga lokal na malalakas na ito at tiyaking mapanatili nila ang isang magalang na distansya mula sa Wilson Group. Anak, hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Naglakas loob kang lumapit sa akin nang may kapangahasang iyon. Kahit si Stanislaus Potter ay walang lakas ng loob, sino ka sa tingin mo? Nanunuya si Thayer Taylor. Siya ay kumikilos sa ilalim ng utos ng isang tao, at kasabwat si Richard. Nang biglang namatay si Kwame Potter, imposibleng walang kahalili ang malawak na imperyo ng Potter. Bilang illegitimate child, si Richard ay natural na itulak pasulong na pumalit kay Kwame. At dahil kay Richard, si Thayer Taylor ay lubos na igagalang at unti-unting aagawin ang posisyon ni Stanislaus Potter bilang isa sa Seven Guardians. Ngunit ang lahat ng mga pagtatangka ni Thayer Taylor ay nabigo, kakaibang kaya. Maraming beses si Kwame Potter ay nasa nakamamatay na mga sitwasyon, ngunit kahit papaano, himalang nakaligtas siya sa bawat isa. Ngayong nalantad na ang usapin, hanggat maaari siyang umalis sa hotel na ito, makakaalis na siya sa Five River Province sa lalong madaling panahon, na ginagawang walang kakayahan si Stanislaus Potter na mahuli siya. Matagal nang inihanda ang rutang pagtakas niya, kaya naman naglakas loob siyang kotsain ng walang ingat.
Ikaw maliit na bastard, maghintay hanggang sa muli akong bumangon, lubusan kitang haharapin, isang makialam na. Whoosh! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binato ni Julius Reed ang isang suntok na nagpalipad sa kanya sa mga security guard, na tumama sa mukha ni Thayer Taylor. Sa isang sigaw, napaatras si Thayer Taylor at bumagsak sa lupa, napahawak sa mukha sa sakit. Napakalakas ng suntok at naputol ang tulay ng ilong ni Thayer Taylor, walang tigil ang paglabas ng dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Nang makita ito, pinaikit ng pinuno ng seguridad ng Wilson Group ang kanyang mga mata, isang mamamatay tao na layunin ang nagmula sa kanya. Go! Kayong lahat, bumalik sa dapat ninyong gawin. Napasulyap si Julius Reed sa kanya, bahagyang naglabas ng isang gintong card mula sa bulsa ng kanyang jacket bago ito mabilis na ibinalik. Ito, nang makita ng pinuno ng seguridad ang gintong baraha, tuwang-tuwa siya kaya nang inag ang buong katawan. Iyon ang simbolo ng pinakamataas na posisyon sa Wilson Group, iilan lang sa Board of Directors ang may pribilehiyong dalhin ang golden card na ito. Sa loob ng Wilson Group, kinakatawan nito ang pinakamataas na awtoridad. Dahil maraming empleyado ang kinasasangkutan nito, magkakaroon ng mga awkward na sitwasyon ng mga subordinate na hindi kinikilala ang kanilang mga superiors. Ang pagkakaroon ng gayong badge na sumasagisag sa ranggo at pagkakakilanlan ng isang tao ay naging mas maginhawa sa mga bagay. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Naiintindihan. Lahat, umatras. Sumigaw ang pinuno ng seguridad, pagkatapos ay lumingon at yumoko ng may paggalang. Pero Chief, may nataman siya. Smack! Ibinuka pa lang ng security team captain ang kanyang bibig nang sampelan siya ng head of security, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Naiintindihan. Agad na tumayo ang mga security guard, at bumalik sa kanilang mga pwesto sa maayos na paraan. Ngayon ay natigilan ang lahat. Kasama si Thayer Taylor sa lupa. Anong ginagawa mo? May umaatake sa isang tao, at nakatayo ka lang. Ito ba ang tungkol sa Wilson Group? Takot ka ba sa isang teenager? Nakakahiya. Pinagmasdan niya ang mga umaatres na figures sa Southgate, sumisigaw ng galit na galit. Ito ang kanyang protection na anteng-anteng. Kung ang Wilson Group ay hindi humawak sa bagay na ito, hindi siya makakatakas sa pintuan na iyon, at ang kakaharapin niya ay mas malala pa sa kamatayan ang pagpapahirap. Pero walang nagbigay ng pansin sa kanya. Ituloy mo ang pagsigaw, nakikinig ako. Umakyat si Julius Reed, binuhat siya mula sa lupa. Sa ngayon, tutuperin ko ang hiling mo para sa isang pambubugbog. Pagkatapos magsalita, binuhat niya si Thayer Taylor gamit ang isang kamay at inihagis siya ng malakas sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 250, ang ambisyon ng ilihitimong bata. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi lang napigilan ng mga security guard ang pambubugbog ng isang tao sa hotel kundi pati ang mga bisitang nakatingin. At tiningnan ang kanilang mga telepono, tinanggal ang lahat ng footage ng video. Bagaman ang mga taong ito ay kadalasang medyo maimpluwensyang bilang mga elite sa negosyo, sila ay masunurin gaya ng mga apo sa hotel, na masunurin na sumusunod. Boss, nagkamali ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Nakahandusay si Thayer Taylor sa sahig ng hotel, pakiramdam na parang nabali ang ilan sa kanyang mga tadyang, na patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang lalamunan, pakiramdam ng kanyang katawan ay nahuhulog ito. Ganun ba? Yumuko si Julius Reed, yumuko at diniin ang ulo ni Thayer Taylor, kanina ka pa nakikiusap na suntukin kita, tapos ngayon papalitan mo ang tono mo. Kung sasampalin kita kapag nagtanong ka at huminto kapag sinabi mo, hindi ba ako magmumukhang tanga? Pagkatapos magsalita, dahan-dahan siyang tumayo at mag-isang kumuha ng upuan sa tabi ng hapagkainan. Basag. Nang walang kaunting paghinto, ang upuan ay direktang nabasag kay Thayer Taylor. Puff! Isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak, at ang katawan ni Thayer Taylor ay kumaibot. Ang natitira ay nasa iyo. Pumalakpak si Julius Reed at umupo sa tabi ni Keller Radcliffe, ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng malaking pakinabang. Salamat, Mr. Reed. Nang makitang umalis ang mga tao mula sa Wilson Group, hindi nagawang pakalmayan ni Stanislaus Potter ang kanyang puso sa loob ng mahabang panahon.
Sa tuwing inaakala niyang sapat na ang pagtatansya niya sa kanyang kalaban, muli siyang nagulat. Ang lakas ng loob na gumawa ng gulo sa isang seremonya ng Wilson Group, siya ang nauna, at tiyak na walang magiging pangalawa. Boss Potter, please spare me. Isinasaalang-alang ang maraming taon na pinaglangkuran ko sa iyo, kung hindi man para sa aking mga nagawa, kahit papaano ay kilalanin mo ang aking pagsusumikap. Mangyaring, bigyan mo ako ng paraan. Si Thayer Taylor ay lubos na nawalan ng pag-asa, alam na napakahirap na umalis sa hotel ng buhay ngayon. Bukod dito, ang mga puwersa sa likod niya ay hindi kailanman maglalakas loob na mangagaw ng sino man mula sa teritoryo ng Wilson Group. Dahil alam mo na sinundan mo ang boss sa loob ng maraming taon, dapat mong malaman na ang amo ay pinakaayaw sa mga traidor. Hinailan ni Austin Yarrow si Thayer Taylor, namumula ang kanyang mga mata habang hinihingi, "Spit it out, sino ang gumawa sa iyo nito?" Ang insidente ni Quadir Cook ay nagparamdam kay Austin Yarrow na ang Seven Guardians ay labis na nainsulto. Ngayon ang pagkakanulo ni Thayer Taylor ay nagtulak sa galit ni Austin Yarrow sa bingit. Hindi nagsasalita, tumingin si Stanislaus Potter sa tahimik na si Thayer Taylor, na nakakaramdam ng mas galit. Na halos titilin na ng pinagkakatiwalaang veterano na ito ang buhay ng kanyang anak. Palagi kitang tinatrato ng patas. Kahit sa loob ng buong Golden Eagle Group, bukod sa Seven Guardians, isa ka sa pinakamatataas na kita. Pero, ang backstabang scum mo ay naglakas loob na hawakan ang anak ko. Lumingon si Stanislaus Potter kay Julius Reed, "Mr. Reed, kung kikilos ako, magdudulot ba ito ng problema sa iyo?" Hindi naman. Si Julius Reed ay sumasenyas ng walang pag-aalinlangan, "Gawin ang gusto mo, nang walang anumang reserbasyon." Hinangaan niya si Stanislaus Potter dahil sa kanyang kalupitan. Kahit na minsan na silang magkaaway, hindi ito naging hadlang sa pagpapahalaga ni Julius Reed sa kanya. Matapos mabuhay ng libu-libong taon, sino ba talaga ang naging kalaban niya? Mas madalas kaysa sa hindi, pinasobra nila ang kanilang sarili. "Salamat." Yumuko ng malalim si Stanislaus Potter at tumango kay Austin Yarrow. "Thayer Taylor, ang lakas ng loob mong ipagkanulo ang amo." Naningkit ang mga mata ni Austin Yarrow, bumuhos ang lahat ng puot sa kanyang puso. Hinawakan niya ng isang kamay ang mga daliri ni Thayer Taylor at pilit na pinilipet. Basag. Nabali agad ang mga daliri. Bago pa makasigaw si Thayer Taylor ay naglabas na ng tuwalya si Austin Yarrow sa kanyang bulsa at pilit na isinuot sa kanyang bibig. Umuungol, umuungol. Gustong sumigaw ni Thayer Taylor, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Nakukuha ng mga traidor ang nararapat sa kanila. Basag. Inilagay ni Austin Yarrow ang kanyang kamay sa susunod na daliri ni Taylor at pilit itong pinitik muli. Pagkaraang magkasunod na bali ang dalawang daliri, tuluyan nang namumula ang mga mata ni Taylor, naglabasan ang mga ugat sa kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Karaniwang kaalaman na ang bawat daliri ay konektado sa puso, hindi maisip ang sakit na dapat niyang tinitiis. Ngunit iyon ay malayo sa wakas. Hindi man lang binigyan ni Austin ng pagkakataon si Taylor na magsalita bago niya mabali ang ikatlong daliri. Basag. Lahat ng naruroon ay matalim na huminga sa gulat. Mapatla ang mukha ni Zolman Michael, nanginginig ang mga kamay niya kaya hindi niya makuha ang kanyang bag. Napalunok ng mariin si Dempsey Davenport, na parehong mapatla ang mukha. Ayos lang. Niyakap ng mahigpit ni Julius Reed si Keller Radcliffe, senyales na huwag siyang matakot. "Oo, basta nandito ka, hindi ako matatakot." Bulong ni Radcliffe, nakabaon ang ulo sa yakap ni Reed. Maging si Miguel Abbott, na itinuturing ang kanyang sarili na malamig at walang awa, ay hindi napigil ang italikod ang kanyang ulo, tumangging masaksihan ang malagim na eksena. Sa wakas, matapos mabali lahat ang 5 daliri ni Taylor, tinanggal ni Austin ang tuwalya sa kanyang bibig. "Kung sumigaw ka o magsisinungaling ka, gagawin ko rin sa kabilang kamay mo. Magsalita ka." Si Stanislaus Potter ay nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Si Richard ang nagpagawa sa akin." Sinabi niya na kapag namatay na si Kwame Potter, siya ang magiging nag-iisang anak mo at magmamana ng negosyo ng pamilya. "Pagkatapos ay mas mataas ako sa Seven Guardians, tinatamasa ang pinakamataas na karangalan." Mahinang sabi ni Taylor. Paus ang boses niya, at medyo vacant ang tingin.
Kahit sino pa ay maaaring nawalan na ng malay, ngunit ang katotohanan na siya ay nananatiling malay ay isang pambihirang gawa. Silanderer ka, Taylor, hindi tayo magkakilala, bakit mo ako kiki-frame? Nang marinig ang akusasyong ito, nanghina ang mga paa ni Richard, at muntik na siyang bumagsak sa sahig. Sa susunod na sandali, kinuha niya ang isang bakal na tinidor mula sa mesa at marahas na sinaksak kay Taylor, mamatay. Whoosh! Mabilis na kumilos si Austin, humakbang pasulong at malakas na sinipa ang palso ni Richard. Ang bakal na tinidor ay nahulog sa lupa na may kalabog. Taylor, huwag kang magsisinungaling. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Stanislaus Potter. Kung totoo ang sinabi ni Taylor, may katuturan ang lahat. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano nabili ni Richard si Taylor dahil halos hindi sila nag-interact. Dapat may tao sa likod ng lahat ng ito. Boss Potter, totoo lahat ng sinabi ko. Sa puntong ito, wala na akong pag-asang mabuhay. Humihingi lang ako ng mabilis na kamatayan. Maraming taon na akong may utang na loob sa kabaitan mo, pero sa huli ay pinagtaksilan kita. Mahinang sinabi ni Taylor, ang bagay na ito ay pinag-ugnay ng isang pinangalanan. Shao Kahn. Kung sino ang nasa likod ni Shao Kahn, wala talaga akong ideya. Alisin mo siya, bigyan mo siya ng mabilis na wakas. Si Stanislaus Potter ay nag-gesture gamit ang isang wave ng kanyang kamay, at hinailan ni Austin si Taylor palabas ng hotel na parang patay na aso. Magsalita ka, bakit mo gagawin ito? Huminga ng malalim si Stanislaus Potter at pinandilatan ang nahulog na si Richard, gusto mo. Pera, ibibigay ko sayo. Gusto mo ng connections, ginawan ko na ng paraan para sayo. Isa ka lang pangkaraniwan, ngunit binigyan kita ng mas maraming pera kaysa sa maaari mong gastusin sa buong buhay mo. Bakit? Sa huli, siya ay halos umuungal sa tanong. Uncle, hindi. Dad, nagkamali ako. Please give me another chance. Lumuhad si Richard at gumapang sa paanan ni Stanislaus Potter, nagsusumamo ng desperadong.